Radyo Pilipinas. Radyo Publiko. Radyo Pilipinas Magazine 1278. Bubungad sa umaga. Trending issues na pinag-uusapan. Mga programang aabangan. Agahan hanggang hapunan. Siksik sa impormasyon. GIS, your General Information Station. Radyo Pilipinas Magazine 1278 AM. Maligayang araw at oras ng pagdating, bilang pasalubong ng nayon at bukirin. Tunay na galak ng lahat ng narilitong bulaklak, awit at sayawan naman ang nakaganyan. Ang binata kong umibig sa dalagang tagabukid, kunwari pa'y walang nais, ngunit puso'y bumibinti. Maligayang araw at oras ng pagdating, bilang pasalubong ng nayon at bukilin. Tunay na galak ng lahat ng narinitong bulaklak, awit at sayawan naman ang nakaganyan. Ang dalagang taga-nayon, mahinhin at mahinahon, laging may sulyak na lihim, at ang puso'y kalong-kalong. Kaya nga't kung iibigin, magtiyaga kang manalangin. Kung hindi ay mapapawi, lalayo ang pagtingin. Maligayang araw at oras ng pagdating, bilang pasalubong ng nayon at bukirin. Tunay na galak ng lahat ng narilitong bulaklak, awit at sayawan naman ang nakaganyan. Awit at sayawan naman ang nakaganyan. Ayan, maligayang araw, magandang hapon po sa lahat ng ating mga tagapakinig, tagapanood sa Kundiman at iba pa. Inihandog namin ang programang ito sa aming direktor ng Philippine Broadcasting System na si Dindo Amparo, Cheche Ayuste, at ang aming station manager si Marinela Texon, yung nandun sa ating aquarium, si Julius Ungab. Pati ka, Nick. Nick. Maraming salamat po sa pagsubaybay niyo sa amin sa Kundiman at iba pa. Yung babanata ni Nick, yung Nahan Kaya Ikaw. Yan. Nahan Kaya Ikaw. Nawaglit man sakali, ngunit laging nagbabalik ang kahapong naglaho, nalipos ng tamis, noon din natutuhan at ang isang pusong at pag-ibig
langit tayo ay musmus at kapuwalang malay. Ayan, si Nick Corong. Nahan, kaya ikaw, Nick, kailan ka nagsimulang kumanta? Bata pa ako, kaya mahilig ako mangharana. Mga ilang ng taon nung bata ka pa? Mga ilang taon ka pa nun? Kasi pagka pinakanta ko doon sa eskwela, mga grade 12 pa lang ako, pinapakanta ko doon. Grade 2? Yung inay. Pagka pinakanta ko doon sa program, nag-iiyakan yung mga nanay. Grade 2, ibig sabihin, 9, 10, 11? 9 years Ano old? pa yun? 19, ano na yun? Tapos, paano ka napunta 60, sa 60. radyo? Ay, yung sa radyo naman, wala naman akong ano talaga diyan, kung hindi si Eddie lang nag-aya sa akin. Pasalamat nga ako dito sa kaibigan ko na ito kasi So, nagsimula lang sa... gumagawa lang ako ng electric fan, tinawagan ako ni Eddie. Hindi ba nag-radyo ka sa Bisaya? Wala. Doon lang kami sa sa bayan. Ayan, si Nick Corong. Nangarana lang ako. Bata pa ako, may nag-aya na sa amin mangharana. Harana pala. Sa harana. Kaya nagturo sa akin ng gitara, yung bulag. Magaling yung kasama kong gitarista eh. Sige. Hindi tinuro sa'yo mo ABC, no? Ginaganon lang dito. Kaya... Ang susunod naman na awit ay si Nicolas Camia. Ikaw nakamya sa aking hardin, nang ubod pa lamang ako'y nabaliw. Dinidilig kita ng hamog ng pagsuyong, tigib ng pag-ibig. Hinahagan ka rin ang init ng araw sa puso ko nang galing. Sa tuwing umaga, kung ako ay manumaw, naging panat ako, bango mo'y mahagkan. Subalit minsan hinanap kita, sa aking hardin ay naglaho ka na. Tanong ng puso ko, saan nagtungo ikaw, nakamya ng buhay ko? Di mo lang batid, kita'y hinihintay, at ang nasa dibdib, dalangin ay ikaw. Mandi pangarap ang napagmasdan, sa aking hardin ay muling natanaw ang kamyan at tanging ligay, at buhay ay akin din magpakailanman. Di mo lang batid, kita'y hinihintay, at ang nasa dibdib, dalangin ay ikaw. Mandi pangarap ang napagmasdan, sa aking hardin ay muling natanaw ang kamyan at tanging ligay, at buhay ay akin din magpakailanman.
Nicolas Enriquez Camya. Bati ka. Magandang hapon po, magandang gabi po sa ating lahat. Mag-iingat po tayo. Maraming bagyong pumapasok sa lugar natin. Lagi tayo magdarasal. Maraming salamat po sa pagsubaybay sa amin. Nakakatakot naman yung announcement nito. Parang si Mang Tani, ano? Ano ba yan, Lord? Weather. Si Kuya Eddie, langit pala ang pag-ibig. Araw-gabi nasa isip, puso'y hindi matahimik, kumakaba, yaring dibdib, langit pala ang pag-ibig sa magdaba. Pagising mo'y nasasapit sa yakap at mga halik. Langit pala ang pag-ibig. Sa magdamag panaginip, pagising mo'y nasasapit sa yakap at mga halik. Langit pala ang pag-ibig. Araw-gabi nasa isip, puso'y hindi matahimik, kumakaba, yaring dibdib, langit pala ang pag-ibig sa magdamag panaginip. Pagising mo'y nasasapit sa yakap at mga halik. Langit pala ang pag-ibig sa yakap at mga halik. Langit pala ang pag-ibig. Radyo Magazine 1278. Radyo Pilipinas. This is a public service announcement. Isang paalala mula sa National Telecommunications Commission, National Capital Region o NTC-NCR. Ang kanilang Oplan Contra Text Scams. Oplan Contra Text Scams. Binabalaan ng publiko na sakaling kayo ay makatanggap ng kakaibang text messages sa mga di kilalang numero o di kaya ay mga text messages na may kahina-hinalang mga link. Huwag pansinin, huwag pindutin, huwag i-click ang link. Huwag i-click ang link. Ipagbigay alam agad sa NTC website ntc.gov.ph o kaya'y sumulat sa kanilang email na contratextcam@gmail.com. Sa mga panahong ito, huwag padaya, maging wais na madla. Makibahagi sa Oplan Contra Text Scam. This is a public service announcement Public service announcement. from PBS, Presidential Broadcast Service, and Radyo Pilipinas. Time to celebrate kulturang Pinoy. Tradisyon, musika, sining, literatura at iba pa. Anything and everything fun and Filipino. Ito ang Pinoy Kultura. Ikaw ba ay naharana na?
Time to celebrate kulturang Pinoy. Tradisyon, Sabi nila, musika, ang sining, harana ay isang literatura, matandang at iba tradisyon pa. ng panliligaw Anything sa and everything Pilipinas fun na and unti-unti Filipino. nang nakakalimutan. Ito, The ang harana Pinoy or the kultura. serenade first gained popularity in the early part of the Spanish period. Ang manliligaw o nanunuyo ang siyang kumakanta at pag sinuwerte, sila ay papapasukin sa bahay. Pag pinalas, water gets thrown at them or sometimes even worse things. There's a website that actually books haranas for you to experience this widely known tradition. Sa iyong palagay, uso pa ba Everyone knows it. If you don't, hindi ka maging batang Pilipino. Wikipedia describes it as a ang Pinoy Tagalog folk kultura, song that because our talks about culture a cube is house cool. made of bamboo with a roof of nipa or palm leaves, surrounded by different vegetables found in the Philippines. Wikipedia says it's from the lowlands of Luzon. This is a public service announcement. Isang paalala mula sa National Telecommunications Commission, National Capital Region o NTC-NCR. Ang kanilang Oplan kontra text scams. Oplan kontra text scams. Binabalaan ng publiko na sakaling kayo ay makatanggap ng kakaibang text messages sa mga di kilalang numero o di kaya ay mga text messages na may kahina-hinalang mga link. Huwag pansinin, huwag pindutin, huwag i-click ang link. Huwag i-click ang link. Ipagbigay alam agad sa NTC website ntc.gov.ph o kaya'y sumulat sa kanilang email na contratextcam@gmail.com. Sa mga panahong ito, huwag padaya, maging wais na madla. Makibahagi sa Oplan Contra Text Scam. This is a public service announcement. Public service announcement From PBS, Presidential Broadcast Service, and Radyo Pilipinas. Serbisyong kailangan, direkta mula lokal na pamahalaan. Mamangha sa mayaman nating sining, kultura at kasaysayan. Radyo Magazine, 1278 AM. Radyo Pilipinas. Radyo Publiko. Magandang hapon po at masayang pakikinig at panonood po sa aming programa. Magandang gabi po rin. Yung inawit kanina ni Kuya Eddie, yung Langit Pala ang Pag-ibig, ay pinasikat ni Darius Rason. Ang aawitin ko naman ay Bisan sa Damgulang. Pagkapait di ay nabation ning dughan, di nang gugmata way kagawasan. Apan ang kunon ko katungod sa paghala, halaran ko ikaw bisan sa damgulan. Pagkatamis unta nga batiyo, kun wala pa'y utlanan ang gugma, ang imong pahiyong magpabilin ning dughan. Handumon ko gayon bisan sa damgulan. Apan ang kunon ko katungod sa paghala, halaran ko ikaw bisan sa damgulan. Pagkatamis unta nga
wala pa'y utlanan ang gugma, ang imong pahiyong magpabilin ning dughan, handumon ko gayon bisan sa damgulan, handumon ko gayon bisan sa damgulan. Isang awitin na pinasikat ni Bing Rodrigo. Si Bing Rodrigo, pinanganak ng December 8, 1954. Namatay siya ng July 13, 2001. Maraming pinasikat na kanta si Bing Rodrigo. Isa rito yung Gintong Araw. Ayan, marami pang iba. At kung pupunahin natin ng mga 80s na ito, o mga panahon na sumikat si Bing Rodrigo, gumawa siya ng jingle commercial ng Seiko Wallet. Yan, sumikat yan. At si Bing Rodrigo ay namatay sa Estados Unidos ng Amerika. Ang sabi dun sa research natin, may kinalaman sa baga. Yun. Yung kadalasan na sumusulat ng mga awitin, lalo na nung collaboration niya sa kanya naging asawa, doon hindi na niya inawit. Ang umawit na ay iba ng mga OPM singers. Nagkaroon ng 2 supling ang nasabing mag-asawa. Kilala rin itong si Bing Rodrigo bilang dun sa, ang dami pang kanta hindi ko na matandaan Oo, maraming kanta to. Tsaka ano pa to, actually, nung nagpa-practice pa to, kapitbahay namin to nung araw Naging kapitbahay namin yan Siya na. po ba kumanta nung Sinayang Mo? Siya rin. Tsaka sumikat yung Gintong Araw. At isa rin siyang evangelist. So, naging parang pastor. Yan. Yan, si Bing Rodrigo. Ayun. 14 na aawit dahil sa isang bulaklak.
Manrique Jr. o si Ricardo Manrique Jr. na pinanganak nung Mayo 23, 1941 at yumao noong Setyembre 22, 2017. Naging miyembro si Rick Manrique noong 1950 ng Mabuhay Singers at meron silang ni Ate Pilita yung Ang Daigdig Ko'y Ikaw na naging pelikula naman ni FPJ at ni Susan Roses. Yun, na may kinalaman din sa pagsasabuhay ng pag-iibigan ng ating si Lakay Ferdinand Marcos Sr. at ang butihing may bahay niya, First Lady na si Imelda Romualdez Marcos. Aming awitin naman, awitin ni Nick Corong, Madaling Araw Na. Isang kundiman din. Sana'y damdamin hirap ng sumuhin. Manong itunghay ang matang mapungay na siyang tanging ilaw ng buhay kong sa gitna ng karimlan, magmadaling araw na, at ako ay lawitan ng habag at pagsinta. Kung ako'y mamahalin sa lungkot niya ring buhay, lumapit ka lang at mabubuhay. At kung magkagayong mutya, mapalad ng buhay ko, magdaranas ako ng dahil sa'yo. Madaling araw natin ka, liwanag at tanglaw, alin ay ko at mahalin mo ako. Mutya'y mapalat ng buhay ko, ng dahilan sa ganda mo. Madaling araw natin ka, liwanag ko't tanglaw, alin ay rugpat, mahalin mo ako. Manungaw ka niya, ilaw ko't pangarap, at madaling araw na,
Radyo Magazine 1278. Radyo Pilipinas. Time to celebrate kulturang Pinoy. Tradisyon, musika, sining, literatura at iba pa. Anything and everything fun and Filipino. Ito ang Pinoy Kultura. Uso pa ba ang harana? Tanong ng isang OPM song. Alalahanin nga natin itong napakagandang Filipino tradition of courtship through song. It's difficult to know exactly kung kailan nag-umpisa ang harana sa Pilipinas, but it was quite popular across Philippine provinces in the 1930s. For the benefit of the younger generation, harana is an old Philippine tradition of courtship where a man serenades a woman inihahayag ang nilalaman ng puso in a sweet rhythmic song with impassioned lyrics. Standing underneath the window at night, alone with his guitar, kung minsan may kasamang kabarkada na tutulong sa pagkanta o paggitara, susuyuin ang dalaga na dumungaw sa bintana and listen to his love song. Nagsusumamo ang puso ko para luman. How would you feel about serenading someone? O di kaya mas gusto mong ikaw ang hinaharana? Yan ang Pinoy Kultura because our culture is cool. This is a public service announcement. Isang paalala mula sa National Telecommunications Commission, National Capital Region o NTC-NCR. Ang kanilang Oplan Contra Text Scams. Oplan Contra Text Scams. Binabalaan ng publiko na sakaling kayo ay makatanggap ng kakaibang text messages sa mga di kilalang numero o di kaya ay mga text messages na may kahina-hinalang mga link. Huwag pansinin, huwag pindutin, huwag i-click ang link. Huwag i-click ang link. Ipagbigay alam agad sa NTC website ntc.gov.ph o kaya'y sumulat sa kanilang email na contratextcam@gmail.com. Sa mga panahong ito, huwag padaya, maging wais na madla. Makibahagi sa Oplan Contra Text Scam. This is a public service announcement. Public service announcement From PBS, Presidential Broadcast Service, and Radyo Pilipinas. This is a public service announcement. Maging handa sa oras ng sakuna. Para sa iyo at sa iyong pamilya, laging siguruhin. Go Bag ay nakahanda at naglalaman ng mga sumusunod. Ilang pirasong damit, ready-to-eat na pagkain at inuming aabot ng 3 araw. Personal na gamit para sa inyong hygiene. First aid kit kabilang ang alcohol, bandages, gamot sa lagnat, ubo at sipon, pati na rin ang inyong vitamins at maintenance medicines. Maglagay ng pito, flashlight, lighter o posporo. Huwag kalimutan ang mga charger o power bank. At higit sa lahat, isama ang mga importanteng gamit gaya ng inyong mga legal na dokumento, IDs, ATM o passbook, insurance at iba pa. This is a public service announcement. Public service announcement From PBS, Presidential Broadcast Service, and Radyo Magazine. 1278 AM. Radyo Pilipinas. Radyo Publiko. Radyo Pilipinas. Interesting na usapan. Hindi heavy. Tugtugang chill. Suave. Learning from home na hindi boring. Radyo Magazine. 1278 AM. Binabati ko ng maligayang pakikinig at panonood ng aking may bahay. Gayon din sila Ate Violi Yap, si Josie Katindig, si Vas Aragon, at ang mister niya na si Raj Shambatla. Gayon din yung mga taga-Soldiers of Christ ng Peñalosa Group, J. Planas, si Narly Pilar, at yung mag-asawang Konsolasyon at Ingo. Ikaw, bumati ka uli. Magandang hapon po sa inyong lahat. Iniimbitahan ko po ulit si Mami Sally, tsaka po si Lucy na kaibigan ko dito po sa Kundiman at iba pa. Nawa po mapamalas niyo yung mga talento niyo. Anong naging interest mo, Nicolas, sa pag-awit ng Pilipino o ng Tagalog? Iba po yung pakiramdam kasi gano'n po, pag po kinakanta ko, iba po pakiramdam. Kumakanta naman po ako minsan ng mga bagong kanta, pero po iba po yung
Iba po yung masidhi yung letra ng mga lumang kanta natin. Ramdam na ramdam po. Paano ka naman napasok sa pagiging perdonista? Ipaliwanag mo kung ano yung perdonista. Yung perdonista ho, samahan ho yun ng mga mandarasal ho doon sa barangay namin. Yes, Tito Ed, nakatugtog na po doon. 1975 po, tinatag ni Mang Ruben Castro. Yung nagtatag po ng Santa Cruz din sa amin. Nagtatag ho ng Cruz ng Manapat. Tinatag niya po yung perdonista. Ang Manapat ay bahagi ng Malabon. Opo. Street po sa Barangay Tanyong. Yung dinadaanan pagpasok unang kanan. Opo. Yun ang Manapat. Bago po niya tinatag ng 1975, nag-compose po siya ng mga kanta. Yung iba po, adaptation. Tulad po nung Santa Lucia ni Perry Como. Ginawa niya po ng adaptation ng Abagi Noong Maria. Tapos, si Ruben Castro. Opo. Tapos po, meron po siyang mga kantora. Yan, sila Alim pa rin po. Yung nanay po nung Sally. Ayun po ang mga kantora niya. Buhay pa yung Ruben Castro? Patay na po. Mga kailan siya namatay? Siguro po mga 30 years na po. 30 years. So patuloy yung tradisyon ng perdonista. Opo. Kaya po wala ako nung last Saturday. Kasi yung ibang lugar hindi naman nila naiintindihan o maaaring wala silang kaalaman tungkol dito sa mga perdonista na to. So yung ibang mga kasamahan mo, kagaya nung Sally, pwedeng umawit dito. Opo. Kanina po nagsabi, kakanta daw po siya. Kanta. Baka po sa susunod na Sabado. Practice ka mo sa atin. Practice pa. Papapahinga po namin Tito Eddie. Ito na mga awitin mong ikaw ang iibigin ko. Sino yan? Hindi, sino kumanta niyan? Ayun. Hindi yung sinasabi agad ng maliwanag. Si Rick Manrique ho. Rick Manrique. Di ba po na Tito Ed? Rick Manrique po. Rick ba o sinon? Rick yan. Rick Manrique. Sige. May kundinata si Sinon yan eh. Meron siyang kanta yan. Maraming kasi kinakanta ko din yan eh. Kaya alam ko na merong Sinon eh. Sige. Si Nicolas Enriquez, ikaw ang iibigin ko. Tama ba? Mali, no? Opo, tama po. Sige. Ang puso ko ay may lumbay pagkat hindi mo pansin man lamang araw-gabi namamanglaw naghihintay sa tunay mong pagmamahal. Nasaan ang iyong awa sa puso ko na naghihintay at umiiyak ng dahil sa'yo hanggang sa mamatay. Magbabago ang sumpang ikaw lang ang iibigin ko. Ang puso ko ay may lumbay pagkat hindi pansin man lamang araw-gabi namamanglaw naghihintay sa tunay mong pagmamahal. Nasaan ang iyong
Awa sa puso ko na naghihintay at umiiyak ng dahil sa'yo hanggang sa mamatay. Di na magbabago ang sumpang ikaw lang ang iibigin ko. Kung pupunahin natin si Sinon Punla Lagman na taga sa Masantol, Pampanga, nanalo siya sa edad na 24 noong 1959 sa tawag ng Tanghalan Grand Finals. Kinanta niya ron yung Ikaw Lang Ang Iibigin Ko. Siya ang kumanta niyan dyan. Yun ang ikinapanalo niya. Ito po yung panlaban po Oo, niya. pinanlaban ni Sinon yan. At ito ay pinanganak noong April 14, 1936. At hindi ko alam kung anong ikinamatay niya eh. Pero namatay siya noong Mayo 25, 2013. Ayan, si Sinon Lagman na inawit ni Nicolas. Ang susunod naman na awit ay Bakit Ka Nagkaganyan? Si Eddie Suarez. Kuya, sinong kumanta niyang Ba't Ka Nagkaganyan? Tommy Almasan. Ayun, Tommy Almasan. Sige, kuya. Bakit ka nagkakaganyan? Ako ba'y di mo na mahal? Di kaya nais mo na lamang lumimot sa ating sumbahan? Bakit ka nagkakaganyan? Ako ba'y nagsalawan? Di mo lang irog nalalaman, ikaw ang tunay kong mahal. Kung ako ay mamamatay at muling mabubuhay, mamahalin ko ay ikaw, giliw tanging ikaw. Nadama ang tunay wagas na pagsinta. Bakit ba tayo nagkilala kung ako ay magdurusa? Kung ako ay mamamatay at muling mabubuhay, mamahalin ikaw, giliw tanging ikaw. Sa iyo ko lamang nadama ang tunay wagas na pagsinta. Bakit ba tayo nagkilala kung ako ay magdurusa? Si Eddie Suarez, Bakit Ka Nagkakaganyan? Kuya, gaano mo kakilala si Tommy Almasen? Almasen ba? Almasan? Almasan. Almasan. Hindi ko nakakilala yun. Dami niyang kanta rin eh. Na hindi talaga, hindi siya nabigyan ng history about. Basta kung pupunta ka sa YouTube, yan, makikita mo yung mga pilian nito, mga kantahin ni Tommy. Oh, di ba? Marami, pero walang kwento tungkol sa kanya eh. No?
Ako naman ang susunod na awit, Azucena. Inahandog ko pala to, Kuya Eddie, doon sa nag-request nito, si Raymark Alcantara. Ito, pinapahirapan ako nito eh. Sige, Kuya, panata mo na. Sa isang nayon ay aking nakita isang dalagang napakaganda. Masdan mo at walang kapara, lalo na tumatawa. Bawat kilos ay may panghalina, kung tawagin ay Azucena. Azucena, Azucena, kay bango, kay bungay mata. Bawat taong may pag-ibig sa pilitan, sa'yo'y sasamba. Umoy minsan lamang, kailanman ay di mag-iba. Azucena, manalig ka na ikaw ang aking pagsinta. Azucena, Azucena, kay bango, kay bungay ng mata. Bawat taong may pag-ibig sa pilitan, sa'yo'y sasamba. Umoy minsan lamang, kailanman ay di mag-iiba. Azucena, manalig ka na ikaw ang aking pagsinta. Azucena, mahal kita. Yan. Ang Azucena. Nagkaligaw-ligaw na. Pasensya na kayo. First time ko ulit kinanta to eh. Actually, ilang linggo ko nang pinagpraktisan eh. Hindi ko mahagip. Ayan, si Azucena. Ang Azucena po ay isang uri ng bulaklak ng lili o ng lilya. Pero sa mga mahihilig o nagkaroon ng kahiligan sa karne ng aso, ito ang tinawag, yung Azucena. Pero yan ay salitang balbal. So hindi siya formal word. Pero yung Azucena nga ay kauri nga ng mga kasama ng stargazer, tsaka yung iba pang mga lily, like kala lily. Yun. Ang aming susunod na awit ay Ang Dalagang Pilipina. Ang dalagang Pilipina, parang tala sa umaga, kung tanawin ay nakaliligaya, may ingling na tangi at dakila
dakilang ganda. Maging sa ugali, maging sa kumilos, mayumi, mahinhin, mablini ang lahat ng ayos. Malinis ang puso, maging sa pag-iro, may tibay at tining ng loob. Bulaklak na tanging marilag, ang bango ay umahalimuyak, sa mundo'y nagkilang panghiyas, ang aliw sa pusong may hirap, batis ng ligaya at galak, hantungan ng madlang pangarap. Yan ang dalagang Pilipina, karapat-dapat sa isang tunay na pagsinta. Ang dalagang Pilipina, parang tala sa umaga, kung nanawin ay nakaliligaya, may ningning na tangi at dakilang ganda. Maging sa ugali, maging sa kumilos, mayumi, mahinhin, mabini ang lahat ng ayos. Malinis ang puso, maging sa pag-iro, may tibay at tining ng loob. Bulaklak na tanging marilag, ang bango ay umahalimuyak, sa mundo'y dakilang panghiyas, ang aliw sa pusong may hirap, batis ng ligaya at galak, handungan ng madlang pangarap. Yan ang dalagang Pilipina, karapat-dapat sa isang tunay na pagsinta. Serbisyong kailangan, direkta mula lokal na pamahalaan. Mamangha sa mayaman nating sining, kultura at kasaysayan. Radyo Magazine, 1278 AM. Radyo Pilipinas. Radyo Publiko.